Sa videong ito ay ating sasagutin ang inyong mga katanungan about PhilHealth Maternity Care Benefits. Tapusin mo ang videong ito hanggang dulo, dahil baka lahat ng tanong mo about PhilHealth Maternity Benefits ay masasagot dito. Narito po ang katanungan ng isang nag-comment. Manganganak po ako ngayong February 2025, sa lying-in ko balak ko manganak may hulog po PhilHealth ko from February to June 2024 makakapag-avail po ba ako ng maternity benefits? Narito po ang kasagutan. Kailangan may contribution po kayo from January to March 2025. Ang inyong missed contribution from July to December 2024 ay kailangan pa rin bayaran ng paunti-unti. Kinakailangan na may hulog kayo hanggang sa buwan ng panganganak upang makaka-avail kayo. Tinitiyak ng PhilHealth sa ilalim ng Universal Healthcare Law na agarang makagagamit ng benepisyong pangkalusugan ang lahat ng Pilipino. Ang kakulangan sa contribution ay hindi hadlang upang hindi makakagamit ng benepisyo, ngunit tandaan ang kakulangan sa contribution ay dapat paring bayaran dahil ito ay ating raise posibilidad bilang isang member. Bago po tayo magpatuloy, kung interesado ka sa mga ganitong video, at information about PhilHealth ay i-click lamang ang subscribe button para lagi kang updated sa mga bagong video na aking i-upload. Pupunta na tayo sa susunod na katanungan. Magkano ang benefits package for normal delivery? For normal spontaneous delivery ito'y nagkakahalaga naman ng 8,450 pesos na dati ay nagkakahalaga ng 6,500. Ito ay maaring ma-avail sa maternity clinic, or sa mga lying-in clinic. At ito'y nagkakahalaga naman ng 6,500 pesos, na dati ay nagkakahalaga ng 5,000. Ito ay maaring ma-avail sa mga hospital. For cesarean section ito'y nagkakahalaga naman ng 24,700 pesos na dati ay nagkakahalaga ng 19,000 pesos. For expanded ng newborn care package, ito'y nagkakahalaga naman ng 3,835 pesos, na dati ay nagkakahalaga ng 2,950. Ibabawas po ba ito sa bill ng PhilHealth Accredited Hospital and Lying-in, or reimbursement po sa PhilHealth Office after namin bayaran ang bill sa hospital or lying-in? Ang nasabing mga halaga ng benepisyo ay hindi mare-reimburse ng PhilHealth, ito'y ibabawas lamang sa inyong bill sa oras ng inyong pag-discharge. Paano magpa-register sa PhilHealth? Pumunta lamang kayo sa tanggapan ng PhilHealth Office na matatagpuan malapit sa inyong lugar, magdala lamang kayo ng inyong birth certificate at marriage contract, 2x2 at 1x1 picture, at magbayad ng 1,500 initial payment, at magdala rin kayo ng inyong prenatal booklet, at mag-fill out kayo ng PMRF form na maaring makuha sa PhilHealth Office. Sino ang mga entitled sa maternity package na ito? Mayroon tayong dalawang classification of membership category. For direct contributors, ito ay ang mga private and government employed, self-earning individual o voluntary member, OFW, Pilipino na may dual citizenship. For indirect contributors, ito ay ang mga 4Ps member, indigent under sa listahan ng DSWD, POS na sponsored ng malasakit, LGU sponsored at kabilang ang mga PWD. Pwede bang magamit ng asawa kahit hindi pa kasal? Sa ilalim ng Universal Healthcare Law, ay automatikong covered ng PhilHealth ang lahat ng mga qualified dependents ng isang aktibong member. However, kung hindi kayo kasal ng iyong partner ay hindi mo magagamit ang nasabing mga benepisyo, sa makatuwid ay legal na asawa po lamang ang maaring makagagamit ng benepisyong ito. Kung nais mong magpa-beneficiary sa inyong asawa, maaari po kayong magpa-update sa any PhilHealth office, magdala ng inyong marriage certificate at mag-fill out ng PMRF form at i-attach ang photocopy ng inyong marriage contract. Take note, kung pareho kayong active member ng inyong asawa ay hindi maaaring ipagsabay ang paggamit ng inyong PhilHealth, sa makatuwid ay isang PhilHealth lamang ang maaaring gamitin sa oras ng confinement. Narito ang mga mahahalagang dokumento na dapat dalhin sa oras na kayo ay manganak. Kopya ng inyong MDR. Proof of contribution na issued ng employer kung ikaw ay isang employed, at official receipt naman sa mga self-earning o voluntary member. CSF form na maaring i-download online at pagkatapos fill out ito, isulat ang pangalan o ang complete details ng PhilHealth member, at pangalan ng patient, at pirmahan. Mainam na magdala kayo ng kopya ng inyong birth certificate, at marriage certificate. Take note, magkakaiba po ang mga rules and regulation ng bawat hospital,
Lalo na sa mga private hospital, mainam na dalhin ang mga ito upang hindi maantala ang inyong pag-discharge sa hospital. Kailan dapat isumite ang mga requirements? Isumite lamang ang mga requirements kapag may advice na mula sa nurse, o maaari rin kayong magtanong sa nurse station kung kailangan nang i-process ang inyong PhilHealth upang mapabilis ang inyong paglabas sa hospital. Saan maaring isumite ang mga requirements? Maaring isumite lamang ang mga requirements sa billing section o PhilHealth section na inyong makikita sa loob ng hospital o clinic sa araw ng pag-discharge. Sa mga first-time mommy at first-time dad, narito ang mga tips at kailangan i-prepare na mga gamit. Mga gamit ni mommy tulad ng damit, kumot, diapers, sanitizer at mga gamit ni baby, tulad ng lampin, damit ni baby, diapers, milk bottle, gatas, at magdala rin kayo ng mga utensils para may magamit kayo sa pagkain, at thermos pang kape. Optional lamang ito, pwedeng sundin pwedeng hindi, depende sa'yo. Sana ay nakatulong ang videong ito sa inyong mga worries about PhilHealth benefits and hospitalization concern. Kung nagustuhan mo ang videong ito, inaanyayahan ko po kayong i-follow ang ating channel, upang ma-notify kayo kung may bagong videos po tayong i-upload.